Adamson upsets DLSU, set for unbelievable run by Adu. RDJ na yellow card pa. Coach Noel nagmura na sa errors. 30 error natin. Ha? 30 na. 30 na oh. Ito error yan. Pero again, kapiyads, huwag kalimutang mag-subscribe, tick ang notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Kixify, ang #1 most affordable yet quality shoes sa TikTok. Pang porma, pang gym, pang training, pang aesthetic, meron yan kay Kixify. Huwag ka nang papahuli, order na kay Kixify. Upset at its finest, and yes, the girls from San Marcelino did it. Isang nakakagimbal na laro ang naganap sa pagitan ng Adamson Lady Falcons at DLSU Lady Spikers matapos na mag-come from behind upset ng Lady Falcons ang reigning UAP champs Lady Spikers in 5 thrilling sets sa mga score na 22-25, 25-17, 17-25, 27-25 at 16-14 upang makuha ang kauna-unahang panalo sa best of 3 final series sa 2023 Shakey's National Invitationals. Speechless tayo sa pinakita lalo na ng Adamson Lady Falcons. As in grabe, walang nakaisip na aabot sa ganitong stage ang Lady Falcons. Walang duda na underdog sa laban na ito ang Adamson from size and skills. Walang duda na lamang sa kanila ang DLSU. Pero ibang klaseng puso at dedikasyon ang pinakita ng girls from San Marcelino to upset the Lady Spikers. Pinatunayan lamang ng larong ito ang preview natin. Yes, medyo na-predict nga natin ang senaryo na ito sa ating preview na maaari nyo ring panoorin. As we've said nga sa pregame natin, ang DLSU team na nakita natin versus UST ay kayang-kayang patumbahin ng Adamson. At exactly yun nga ang nangyari. Sorry, pero walang naging adjustment ang Lady Spikers sa kanilang bad performance na versus UST at dinala pa nila ito ngayon sa finals. Kudos to Adamson for studying DLSU's strengths and weaknesses. Although we must admit na marami rin namang moments sa laro na talagang dinomina ng Lasal pero ang mga sarili lang nila ang pumatay sa kanilang laro. First 3 sets palitan ng bala ang both teams, DLSU defending the net well, samantalang ang Adamson naman ay medyo kinakapos sa lakas laban sa higanteng mga tori ng Lasal. Although, naiba ang lahat ng ito noong 4th set na masasabi ko talagang game changer. Imagine, 20-11 ang score in favor of Lasal at di lang yan, they are 5 points away from taking this match against Adamson. Sa di inaakala ng lahat, hinabol at kinayo dito ng Lady Falcons at halos gumawa ng 9-0 run upang dumikit sa Lasal. Ang ending, nakuha pa ang nasabing set ng Adamson bringing the match into a deciding 5th set. Dito masasabi kong napaka-crucial para sa Lady Falcons na mga rookies nila na sina Red Bascon at Yuris Manuel. Dalawang player na pinaka-crucial rin sa naging run ng Baby Falcons sa UAP Juniors kaya nakagawa sila ng makasaysayang finals appearance. Pagpatak ng last set, doon na reality check ang Lasal at di nila pwedeng ismolin ang Adamson. Kahit na maliliit ito kumpara sa kanila, pero dahil sa di kaayusan ng kanilang laro ay hinabot at hinapatan sila ng mga ito. Sa 5th set, halos di na pinakawala ng Lady Falcons hanggang sa dulo ang kanilang napaka-slim lead na 1 or 2 points. Dahil dikitan pa rin ang laban, every call counts talaga. Kaya sa isang pagkakataon, mistulang nagkaroon ng miss call ang referee na maaring isa pang game-changing that favored Adu. Nagsumiklab sa galit ang DLSU players at si Coach Ramil De Jesus dahil para sa kanila out ang bola ng Adamson pero tinawagan ito ng check ball ng first referee. At dahil sa patuloy na reklamo ng legendary coach, binigyan ito ng yellow card ng ref. RDJ's first ever yellow card after how many years? Dito, tuloy nang naapektuhan ang moral ng DLSU at tinapos ang laro sa crucial kill ni Adu rookie Red Bascon. Nakakabilib lang ang moment na ito para sa Adamson dahil as in sila ang underdogs at for them to give Lasal their first ever defeat in this tournament ay napakalaking bagay na ito para sa kanila. So ngayon, opisyal na nating masasabi na Adamson ang kaisa-isang team na undefeated sa torneyong ito. Sa gitna naman ng laro, natuwa naman ang mga online viewers matapos na tila hina-high blood na naman si DLSU assistant Noel Orculio sa mga players ito. Imbis kasi si RDJ ang naririnig sa audio, ang mga salita ni Coach Noel ang napapakinggan ng mga viewers. At ilang mura ang binitawan ng decorated assistant coach rito na maaring wala sa kanyang kamalayan na naririnig ang kanyang boses online. Imagine, 33 errors ang pinakawalan ng Lasal, halos 1.5 set na ito. Kaya naman mafe-feel mo rin talaga ang frustration sa side ni Coach Noel.
Mamaw mode si Adamson captain Lucila Almonte tallying 24 points sa laro, making her the best player of the game. For me, this is not the DLSU team na sanay tayong makita at we expect ang bounce back performance sa kanila next game. Dahil kung wala pa rin silang adjustment at patuloy ang performance nila na di kaya-aya, napakalaking tsansa na masilat ng Adamson ang corona mula sa kanila. Now, nararamdaman na ng Lasal ang absence ng mga key players nila tulad ni Awars Alba, Julina de la Cruz, Fifi Sharma, Justine Hazareno, and even Angel Canino. Imagine, 5 players ang wala sa kanila sa ngayon na bahagi ng core team nila noong season 85 na sila ay nag-champion. So talagang napakalaking dagok nito para sa kanila. Sa side naman ng ADU, they just show how important ang kanilang grassroots program. Dahil kahit nilayasan sila ng core nila last season, they still managed to be in rhythm at paangatin pa ang kanilang laro. Kudos to these dedicated players and mga coaches na tunay na nagmamahal sa Adamson community. Magaganap ang Game 2 ng DLSU at Adamson sa Sabado, August 12 at 4 p.m. Samantalang Game 2 rin ng UST at Perpetual sa parehong araw at 2 p.m. as UST now looking to take home the bronze after their masterful performance against the Lady Altas dito sa kanilang Game 1 win. Ang tanong, can the Adamson Lady Falcons wins and gets the crown, or will the Lady Spikers bounce back and extend the series in Game 3? Yan na rin ang ating malalaman. So do that, mag-support this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos.